worship. Let all this joy that fills our hearts bring a hunger and a hope to those who stray so far. As we bow in adoration and stand in reverent awe, show your majesty and glory, let your anointing fall. As we declare your name, Lord Jesus, as the only name who saves, may the power of your salvation fill each heart, we pray. As we worship you, let all the nations hear our song, a song of Jesus and his blood that proved his love for all. As we worship you, may all the lost and broken come. May they hear your still small voice call out their names each one.
ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga rin po, Father. Pagkatapos po ng ating pagsakripisyo sa Via Crucis, tayo po ay sama-samang mag-alay ng banal na misa. Ialay po natin ang ating mga personal na intensyon at aminin natin ngayon ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihan Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng manghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami napapasubsob dahil sa aming kahinaan, ay makabangon nawa at makapanindigan, pakundangan sa pagpakasakit ng iyong anak, na kasama mo at ang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Tayo po'y magsiupo. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Ito ang lingkod ko na aking itataas, na aking pinili at kinalulugdan. Ibubuhos ko sa kanya ang aking espiritu, at sa mga bansa ay siya ang magpapairal ng katarungan. Mahinahon at banayad kung siya'y magsalita, ni hindi nagtataas ng kanyang tinig. Ang marupok na tamboy hindi babaliin. Ilaw na aandap-andap, di niya papatayin. At ang katarungan ang paiiralin. Di siya mawawala ng pag-asa, ni masisiraan ng loob. Paghahariin niya ang katarungan sa daigdig. Ang mga bansa sa malayo ay buong pananabik na maghihintay sa kanyang mga tupa. Ang Diyos ang lumikha't nagladlad ng kalangitan, lumikha ng lupa, at nagbigay buhay sa lahat ng bagay dito sa daigdig. At ngayon, ang Panginoon Diyos ay nagsabi sa kanyang lingkod, Akong Panginoon, tumawag sa iyo, binigyan kita ng kapangyarihan upang pairalin ang katarungan sa daigdig. Sa pamamagitan mo ay gagawa ako ng pakikipagtipan sa lahat ng tao at magdadala ng liwanag sa lahat ng bansa.
Ikaw ang magpapadilat sa mga bulag at magpapalaya sa mga bilanggo ng kadiliman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmon tugunan, ating pong itutugon. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Tanglaw ko'y ang puon, aking kaligtasan. Kaya walang takot ako kanino man. Sa mga panganib, kanyang iingatan. Kaya naman ako'y walang agam-agam. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Kung ang aking buhay ay pagtatangkaan, niyong masasama, sila'y mabubuwal. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Kahit salakayin ako ng mga kaaway, magtitiwala rin ako sa may kapal. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Ako'y nananalig na bago mamatay, masasaksihan ko ang iyong kabutihan na igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoong Diyos, tayo'y magtiwala, ating patatagin ang paniniwala. Tayo ay umasa sa Kanyang kalinga. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Tayo po'y magsidayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. 6 na araw bago magpaskwa, si Jesus ay dumating sa Betania, sa bahay ni Lazaro na kanyang muling binuhay. Ipinaghanda siya roon ng hapunan. Naglingkod si Marta at si Lazaro ay isa sa mga kasalo ni Jesus. Kumuha si Maria ng mamahaling pabango, 1 libra ng dalisay na nardo, at ibinuhos sa mga paa ni Jesus. Pagkatapos, pinunasan ng kanyang buhok, at humalamuyak sa buong bahay ang pabango. Si Judas Iscariote, ang alagad na magkakanulo kay Jesus, ay nagsabi, "Bakit hindi pinagbili ang pabango at ibinigay sa mga dukha ang pinagbilhan? Maaaring umabot sa 300 denaryo ang halaga niyan." Hindi dahil sa siya'y may malasakit sa mga dukha, kaya niya sinabi iyon, kundi dahil sa siya'y magnanakaw. Siya ang nag-iingat ng kanilang salapi at kinukupit niya ito. Sumagot si Jesus, "Ano't siya'y ginugulo ninyo? Pabayaan niyong ilaan niya ito para sa pagliligibing sa akin. Habang panahoy kasama ninyo ang mga dukha, ngunit ako'y hindi niyo kasama sa habang panahon." Nabalitaan ng maraming Hudyo na si Jesus ay nasa Betanya, kaya't pumaraon sila. Hindi lamang dahil sa kanya, kundi para makita si Lazaro na kanyang muling binuhay. Kaya't binalak ng mga punong saserdote na ipapatay rin si Lazaro, sapagkat dahil sa kanya'y maraming Hudyo ang humihiwalay na sa kanila at nananalig kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
minamahal na mga kapatid na pari, Father Estong, Father Giancarlo, Father Raymond, sa mga nakiisa sa aming Estasyon General mula pa kaninang alas 3 ng madaling araw, sa inyong lahat mula sa iba't ibang lugar. Magandang umaga po sa inyong lahat. Napakaganda hong karanasan na gumising ng alas 2 ng madaling araw pagkatapos ay pumunta sa barangay San Agustin para mag-istasyon ng krus. Pamula po nung tumindig ho ako doon hanggang sa makarating dito, hindi pa ho nakakaupo. Dito lang ho ako nakaupo. Meron nung pakahulugan kung bakit ho tayo nag-iistasyon ng krus. Meron nung 4 na pagninilay dito bago ho tayo pumunta sa Ebanghelyo. Una, ngayong panahon ng Kwaresma, ngayong mga mahal na araw, ngayong pong linggong ito yung mga mahal na araw na, ang unang turo ng Panginoon ay sacrifice, suffer until it hurts. Magsakripisyo hanggang sa masaktan. Hindi ho sa tingin ko tunay na sakripisyo o tunay na suffering pag hindi tayo nasaktan. Halimbawa, kayo'y nag-istasyon pero kayo'y daing ng daing. Hindi ho yun tunay na sakripisyo. Kayo ay nagbawas ng kain pero masamang-masama ang loob ninyo at hinayang na hinayang. Hindi kayo nag-Facebook o kaya ay nag-Twitter pero hindi naman kayo mapatali at nasilip nyo pa rin kung ano ang mga tag sa inyo. Wala hong sakripisyong tunay kapag hindi nasaktan. Ang Panginoon nagsakripisyo talagang nasaktan. Pagka dumadating ka na doon sa parting sukong-suko ka na hirap ka na, hindi ka dapat sumuko at yun ang tunay na sakripisyo. Yung pasimula pa lang ng paglalakad, hindi pa sakripisyo yun. Nung sumasakit ng iyong balakang, ang iyong tuhod, ang iyong paa, pinapawisan ka na, nasakit ng iyong liig, pero hindi ka sumuko, yun ang sakripisyo. Yun ang suffering. So, in the face of God, in front of God, let us sacrifice, let us suffer until it hurts. And when we are suffering, and then it is hurting, then our suffering can be connected to the suffering of Christ. Pangalawa, give until it hurts. Magbigay hanggang masaktan. Pag ho tayo nagbibigay, sabi nga ng Panginoon, ng labis, yung awa sa ating kayamanan, hindi ho yung tunay na pagbibigay. Pag tayo nagbibigay at tayo nasasaktan, kailangan ko yung perang yun, naibigay ko. Yun ang tunay na pagbibigay. Kapag tayo ay magbibigay na parang nahirapan tayo, yun ang tunay na pagbibigay. Pag tayo nagbibigay ng barya lamang o kaya ay napilitan lamang, hindi ho yung tunay na pagbibigay. Ang Panginoon nga na magbigay buong sarili, hindi barya, hindi kapiraso lang ng kanyang sarili, buo, hanggang sa siya'y masaktan. Yun ang tunay na pagbibigay. When we learn how to give and it starts hurting, then that's real and genuine giving. Pangatlo, serve until it hurts. Maglingkod hanggang sa masaktan. Kapag kayo nasasaktan na, pagod na, hindi kayo napapansin ng kapwa mo sa iyong paglilingkod, nachichismis ka pa, napupulaan ka pa, nakakarinig ka pa ng kung ano-ano, yun ang tunay na paglilingkod. Pag wala kang narinig, hindi ho kayo naglilingkod ng tunay. Kapag hindi kayo nahihirapan, hindi ho kayo naglilingkod. Pagka kayo magaan ng pakiramdam, masarap ang kain, sarap ang upo, masarap ang pahinga, hindi ho kayo naglilingkod ng totoo. Ang tunay na naglilingkod, nasasaktan, nabibigatan, nahihirapan. Si Jesus, gaano katindi ang hirap at kabigat ang naranasan niya, yung mismong pinaglingkuran niya ang nagpapahirap sa kanya.
Sila mismo ang tumalikod sa Kanya. Walang paglilingkod, walang service na hindi nasasaktan. Pag mahal mo ang iyong anak, masasaktan ka pag pinaglingkuran mo ang iyong anak. Pag mahal mo ang iyong asawa, masasaktan ka pag pinaglingkuran mo ang iyong asawa. Pag mahal mo ang simbahan, masasaktan ka pag naglingkod ka sa simbahan. Walang paglilingkod na walang sakit. Panghuli, love until it hurts. Magmahal hanggang sa masaktan. Meron kasing nagmamahal ang gusto lang matikman at maranasay masaya at masarap. Huwag, maling pagmamahal yon. Nagmahal si Jesus at siya'y nagpakahirap at namatay sa krus. Walang pagmamahal na hindi nasasaktan. Walang pagmamahal na hindi kayo magdurusa. Pag ho kayo nagmahal na walang pagdurusa at sakit, hindi ho kayo marunong magmahal. Ay di, pakiyutan lang yan. Pagandahan, palambingan, gusto lamang ay sarapan. Hindi ho yan pagmamahal. Si Jesus nagmahal hanggang sa masaktan. At nung nasasaktan na siya, nasasayahan na siya sa kanyang sakit. Ine-enjoy na niya yung sakit. Kaya ho pagka tayo naghirap at tayo nasaktan, tunay po yan. Kapag tayo ay nagbigay at tayo nasaktan, tunay po yan. Pag tayo naglingkod at tayo nasaktan, tunay po yan. At pag tayo nagmahal at tayo nasaktan, tunay pong pagmamahal yan. Yan ang ginawa ni Jesus. Dalawang pagninilay sa Ebanghelyo. Una, sa unang bahagi ay ginawa ni Maria ang kakaiba. Lumapit siya kay Jesus, binusan niya ng mamahaling pabango ang paanan ni Jesus, at pinunasan niya ng kanyang buhok. Si Judas Iscariote nag-iisip ng masama sa ginawa niya ng babaeng yon, ni Maria. Isang tanong, sa edad ninyo, sa edad ko, sa panahong ito ngayon ng Kwaresma, ngayong mahal na araw, sagutin niyo nga ang tanong, meron ka na bang nagawa kay Jesus? Have you done something great for Jesus Christ? Or you are always asking Jesus Christ to do something for you? Have you tried, for an instance, to do something for Christ? Malimit tayo nahingi ng biyaya mula sa Kanya, pero sabay naman natin tanungin, ano na ang iyong nagawa sa Kanya na ikatutuwa niya? Si Maria, mamahaling pabango, pumunta siya sa paanan ni Jesus, pinunasan, binusan ng mamahaling pabango, hinalik-halikan at pinunasan ng kanyang buhok. Pagmamahal kay Jesus. Anong paglilingkod, anong regalo, ano nang nagawa natin kay Jesus? Baka kasi tayo'y puro salita lamang. Pangalawa, mamaya ho, misa ho tayo. Pangalawa po, sabi dito, si Judas Iscariote, sabi niya, bakit hindi pinagbili ang pabango at binigay sa mga dukha ang pinagbilhan? Maaaring umabot sa 300 denaryo ang halaga niyan. Hindi dahil sa siya'y may malasakit sa mga dukha, kaya sinabi niya, kundi dahil siya'y magnanakaw. Ito ang matindi eh. Ako ay sumilip ng kaunti sa debate kagabi ng mga presidensyable. Ano kang yayabang? Kung ako'y malapit-lapit o di pag-uuntugin ko yung 4 na yun eh. Ay pagalingan ng ginawa. Walang pinag-iba kay Judas Iscariote. Agaling. Pahanga. Kunyari mabait, pero masama namang ugali. Magnanakaw pala. Sabi niya, kunin na natin yung pera at ibigay sa mahirap. Wow! Parang mga presidentiable kagabi. Ang gagaling magsalita, ang yayabang, malimit yung mga kandidato gayan eh. Puro kapalaluan. Sa ating sarili, baka rin nangyayari sa atin yun. Nagpapanggap tayong mabuti pero hindi mabuti. Nagpapanggap na banal, hindi naman banal. Nagpapanggap na nagdadasal, pero sama naman ng ugali. Hindi magkaugnay yung dasal at ang buhay. Baka isipin ho natin
nakakapagbisita iglesia tayo, nakakapag-istasyon tayo, nakakapag-prosesyon tayo, baka akala natin kalugod-lugod na tayo sa Diyos. Hindi po. Ang mahalagay, nagkakaugnay ang ating dasal, ang ating buhay. Yun sana ang ating makita. Bakit pag napanood niyo yung mga presidential, bukod sa kanilang pagyayabang, nagsisiraan sila sa isa't isa? Ay sabi ko, nakakabigat panuorin itong mga ito. Kaya pinatay ko na at ako'y natulog na lamang at saka ako'y mahirapang matulog sa inis. Mga kapatid, tingnan po natin ang ating sarili. Tingnan natin kung nag-uugnay baga ang ating pagdadasal sa ating buhay. If our prayer life, if our faith is connected with the way we live, that is the measure of holiness. That's the measure of genuine faith. Kaya ho ngayong araw nito, Lunes Santo, sa darating na mga araw hanggang linggo ng pagkabuhay, tingnan natin kung tayo nasasaktan na. Nasasaktan na tayo pag tayo nagsasakripisyo. Nasasaktan na tayo pag tayo nagbibigay. Nasasaktan na tayo pagka tayo naglilingkod. Nasasaktan na tayo pag tayo nagmamahal. Tanungin natin sa ating sarili. Sa ating sarili, huwag na natin sabihin sa iba, anong nagawa na natin sa Panginoon? Para sa Panginoon. At panghuli, tingnan natin kung nag-uugnay na baga ang ating pananampalataya, ang ating pananalangin sa ating pang-araw-araw na buhay. Magsitayo po ang lahat. Mga kapatid, sa kabutihang loob ni Jesus, inaanyayahan tayo na lumapit sa Kanya ng buong pagpakumbaba para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Nakatitiyak tayo sa Kanyang habag, kaya't idulog natin sa Kanya ang ating mga kahilingan at ang mga kahilingan ng ating buong sambayanan. Ang ating pong itutugon sa bawat panalangin. Mahabaging tagapagligtas, basbasan mo kami. Makapangyarihan tagapagligtas, basbasan mo kami. Ang mga nagdurusa at nagdadala ng mabibigat na pasanin sa buhay, naway humarap sa mga pagsubok ng may pagtsatsaga. Manalangin tayo sa Panginoon. Makapangyarihan tagapagligtas, basbasan mo kami. Ang mga bilanggo, naway magkaroon ng kaginhawahan ng loob na siyang hatid ng Espiritu. Manalangin tayo sa Panginoon. Makapangyarihan tagapagligtas, basbasan mo kami. Tayo naway magbigay ng tulong sa mga dukha. Manalangin tayo sa Panginoon. Makapangyarihan tagapagligtas, basbasan mo kami. Ang mga may sakit, naway makakuha ng tapang at lakas mula sa krus ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Makapangyarihan tagapagligtas, basbasan mo kami. Ang mga naunang lumisan sa buhay na ito, naway magpahingalay sa kapayapaan ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Makapangyarihan tagapagligtas, basbasan mo kami. Tahimik nating ipahayag ang pangsarili nating mga kahilingan. Ama, isinugo mo sa amin ang iyong anak sa isang misyon dahil sa iyong habag sa sangkatauhan. Ipagkaloob mo na sa pamamagitan ng Kanyang presensya sa aming buhay, lagi kaming paginhawahin ng Kanyang kabutihang loob at lakas. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat at yung po may mga panghandog na alay, yung po may white envelope, kayo po tumayo at ito po inyo nang ialay. Samahan po natin sa ating panalangin ang naghandog na misa pasasalamat, Marlina Patenya, Josefena, Goong,
Jasmine Dizon, Merlin Patenya, James Gilliego, Rosalie Valenzuela, Norman and Helen, Farsan and family, Nolins Marketing, Girly Rosero, Engineer Mrs. Cayo and Marta Caldo, Rebecca Minyosa and family, Loleng, Gloriani and family, Nena Chavez and family, Mr. and Mrs. Renato Magpantay, Mr. and Mrs. Jose Danilo Halil and family, Mr. and Mrs. Napo and Tess and family, Edgardo Landig and family, Melvin and Helen Malipol and family, Teresita Javier, Mr. and Mrs. Wale Gonsalvo, Mr. and Mrs. Ronel Valenzuela and family, Mr. and Mrs. June Bautista, Africa family, Digma Halo. Special intention, David Consumhi, Dr. Mercedes Oliver, Manny and Bambi Herbosa, Florinda Morales for successful chemo sessions, Emily Lahara, Maluresian family, Estelita Huang, Rodolfo Sabar Soledad de Guzman, Mr. and Mrs. Salvador, Santelices and family, Cristeta Mercado Mercy, Villalba, Natalia Gonzalez, Platon and family, Melvin Malihan. Immediate recovery, Rebecca Consumhi, Salvador Cabrera, Eduardo Lucero, Alan David Reyes, Nieves Magat, Rainier, Rowena, Senya, Remedios de los Santos, Carawamponi, Jose Garland, Merly, Melvin Pentino, Maribet, Mascardo, Monica Kahit, Elmer Maliksi, Kathleen, De Fonturo, Annalyn Bay, happy birthday po sa inyo. At para po sa kapayapaan ng kaluluwa, Ernesto and Adelaida Gonzaga, Jimmy Naluz, Cynthia Nosta, Leon Mier Jr., Juanito Martin Sr., Ferdinand Batid, Corazon Batid, Virginia Dinata, Francisco Romeo Cagetla, Gerald Anuyo, Pedro M. Pasencia Guevara, Silverio Pinoña, Honoria Pinoña, Felix Vergara, Edgar Molina, at lahat po ng kaluluwa sa purgatorio. Kapuri-puri ka Diyos sa mang lumikas sa libutan sa iyong kagandahang loob, narito ang aming may alay mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-purihan po may kapal ngayon at kailanman. Tayo po'y tumayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang ginaganap naming paghahain ng iyong inilaan upang patawad mo'y maibigay sa amin. At pamungahin mo sa amin ang buhay na walang maliw. Sa umagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na kay aming pasalamatan sa umagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Nababanaagan namin ang pagdiriwang sa kanyang pagpakasakit at pagkabuhay. Malulupig na ang dating pagsuway sa pag-ako sa kanyang kusang loob na katapatan at magaganap na ang pag-alala sa aming pag-anib sa iyong tinubos na angkan. Kaya kaysa ng mga anghel agsiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa magitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Niabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tayo po'y magsitayo. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa umagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco naming Santo Papa, ni Ramon naming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapat kami lahat na magkasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linis ang esposo. Kaysa na mga apostol ni Santo Padre Pio at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagkupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Dito po sa pambansang dambana ni Santo Padre Pio, pag-awitin natin ang Ama namin. Ang lahat ng mga kamay ay nagkadao palad. Pagdaupin po natin ang ating mga palad.
tanda ng mataimtim ng ating panalangin, ialay po natin ang ating mga personal na intensyon sa ating Panginoon. Ang mga pari lang po ang magbukas palad para isama niya lahat ang inyong mga panalangin. At sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng papahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Panginoong Yesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you.
magsiluhod. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan at sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang igagaling na ako.
po magkakaroon ng second collection para po sa patuloy na pag-awain po dito sa papansang dambana ng Santo Padre Pio. Salamat po. Magsitayo na po. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, dalawin mo ang iyong sambayanan at tunghayan mo ang aming kaloobang nakalaan upang ang mga misteryo ng hapis at luwalhati ay pagdiwang. Ang tinanggap naming kagalingan sa banal na pakikinabang na pinagsaluhan namin mula sa iyong mapagpalang kamay ay mapalagiin mo sa amin pakundangan sa iyong patnubay sa umagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin kay San Miguel Arcangel. San Miguel Arcangel, ipagsanggala mo kami sa labanan. Maging bantay ka nawa namin sa kalapitan at sa mga silo ng demonyo. Sugpuin nawa siya ng Diyos na pinagmamakawa namin sa iyo
At ikaw, prinsipe ng mahukbo sa langit, sa kapangyarihan ng Diyos, ibulid mo sa kailaliman ng impyerno si Satanas at ang lahat ng malulupit na espiritu na gumagala sa salibutan at nagpapahamak sa mga kaluluwa. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. O pinagpalang Santo Padre Pio ng Pietrelcina, ang santo na makabagong milenyo, ikaw ay aming kaibigan, tagapag-aliw ng aming mga kaluluwa at takbuhan naming makasalanan. Naunawaan mo kami ng lubusan, sapagkat batid mo kung ano ang kahulugan ng pagdurusa. Sa iyo ay aming ipinagkakatiwala ang aming buong pagkatao at gayon din ang aming mga mahal sa buhay. Sa iyo ay aming ipinagkakatiwala ang aming mga kaluluwa upang aming makayanang batahin ang mahirap at sakit sa aming mga puso. Sa iyo ay aming ipinagkakatiwala ang kahilingang iharap ang aming kaluluwa sa mahal na Birhen upang makamit namin ang walang hanggang kaligtasan mula sa Panginoon. Sa iyo ay aming ipinagkakatiwala ang aming pagsusumamo na kami pamagitan sa makapangyarihan Diyos upang aming makamtan ang biyaya na tunay po naming hinihiling. Ipagsanggalang mo kami laban sa mga panlilinlang at kasamaan ng mundong ito at higit sa lahat, ipamagitan mo po kami sa dakilang Panginoon upang sa pamamagitan ng kapatawaran ng aming mga kasalanan ay mapagsumikapan namin ang paggawa ng kabutihan. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapare ng una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapare ng una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapare ng una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po para po sa ilang announcement. Inayayahan po ang ating mga BLC coordinators, mga miyembro ng ating religious organization na dumalo sa Christmas sa ating katedral sa Lipa, bukas po March 22 sa ganap na ikasyam ng umaga. Gayon din po sa March 23, Miyerkules Santo, meron rin po tayong Mass and Healing sa ganap na ikasyam ng umaga at ikalima ng hapon. Sa Huwebes Santo po, ang pagdiriwang natin ay sa ganap na ikalima ng hapon, misa ng huling hapunan, paghuhugas ng paa ng mga apostoles, at pagtatanod sa Santisimo Sacramento ng BLC at religious organization. Salamat po. Naanyahan ko po kayo na pumasok po doon sa ating Holy Door of Mercy sa kabila po nitong ating St. John Mary Vianney Chapel of Reconciliation. Kapag kayo ng umpisal, tumanggap ng komunyon ngayong linggong ito, pagkatapos kayo nagdasal ng nararapat na dasal para Santo Papa, tatanggap po kayo ng plenary indulgence. Sana dumalo kayo sa mga pagdiriwang dito sa National Shrine of St. Padre Pio. Nasa paligid po ang ating Stations of the Cross. Ito po ang main church. Nandun pong holy water fountain sa ilalim ng belfry. Ang Sanctuary of the Relic of the Holy Cross, nandun po sa may tabing yun. Nandito po yung Fountain of Hope. Mamaya ho, pagkatapos sa misa, may mga pari ho magpapakumpisal sa Chapel of Reconciliation. At yan po yung sunod-sunod ngayong maghapon. Yung gusto magkumpisal, pwede po kayo magbalik loob sa Diyos. Ito buong Holy Week po, hanggang Biyernes Santo, lagi ho may pakumpisal po ang mga pari. At sana po tayo ay maging bahagi ng mga mahal na araw, saan man ho kayo naroon, mga simbahan, parokya. At huwag muna tayong magsaya hanggat hindi po natatapos ang pagdiriwang ng muling pagkabuhay. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Meron po tayong
magbabasbas sa mga religious items, pwede na pong pumunta sa harap. Para sa sarili lamang, tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos, nakapiling niya. Ayon po magpapabasbas ng religious articles, lapit na po kayo at yung nanais pa ng panalangin. Sa ngalan ng Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas po natin ang ating mga kamay. Itaas po din natin ang mga religious items na para mabigyan ng pagbabasbas. O Panginoong Diyos, Ikaw ay bukal at simula ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga taong ito na parito sa pambansang dambayan Santo Padre Pio. Hipuin mo ang kanilang mga puso, kaluluwa. Pagalingin mo sa kanilang mga karamdaman. Tulungan mo sila sa kanilang mga problema sa buhay. Ibuhos mo rin ang iyong bendisyon sa mga larawang ito na nagpaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa aming lahat, upang lahat na dumulog at magdasal sa mga larawang ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Lubin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo. Amen. Amen. Sabay-sabay po tayo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para na ang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kami pahintulot sa tukso at edyo mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod ka pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman yung anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara ng unang ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para na ang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming pahintulot sa tukso at edyo mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod ka pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman yung anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara ng una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Itaas po natin uli ang ating mga kamay. Ibulong po natin sa ating Panginoong Yesus sa mamagitan ng ating patron, Santo Padre Pio. Ibulong po natin kay Santo Padre Pio ang ating mga personal na intensyon. Nakikinig po siya sa atin. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. God bless you po. Mag-ingat po kayo sa pag-uwi. Palakpakan po natin uli ang ating Panginoong Yesus, ang ating patron, Santo Padre Pio. Ang grupo po namin, first at second.
Sa mga kasamahan pong taga Santa Teresa College, tayo po ay dadasal ng una at kalawang istasyon. Dito lang po tayo sa loob ng simbahan.